So ayan, ako nga pala si Rodel Rodriguez. I-discuss namin ngayon yung about sa project monitoring and control. So una, ano nga ba ang monitoring? So monitoring, collecting, recording, and reporting information concerning project performance that project managers and others wish to know. So yung monitoring is about sa pagkokolekta ng mga data na kailangan sa projects. So kasama na din yung recording and reporting information. So dito sa plano pa lang to. Ngayon, ano nga ba yung controlling na sinasabi dito? Uses data from monitoring activity to bring actual performance to plan performance. So kung kanina, ginather lang natin yung mga data na gagamitin natin, kung ano yung mga paplanuhin natin sa pagkandak ng project. Ngayon naman sa controlling naman, dito naman yung pinaka-actual performance or yung pagkakandak na mismo natin ng mga projects. So sa controlling ng projects natin, meron tayong kailangan mga isaalang-alang. So sabi dito, why do we monitor? Sunod dito yung what do we monitor, when to monitor, and how do we monitor. So first na di-discuss ko dito is why do we monitor? Simply because we know that things don't always go according to plan. So kaya tayo nagmo-monitor kasi hindi naman natin alam kung kailan kung ano yung mga circumstances na mangyayari. There are uncertainties na mangyayari. So sabi rito, what do we monitor? Una dun o yung tinatawag nating human resource dun sa pinaka-project natin. So kasi pagka walang tao, so wala rin gagawa sa project. So, syempre, sunod na din yung machines, yung pinakagagamitin nating mga makina sa paggawa ng mga projects natin. Let's say, for example, sa paggawa ng mga cellphones, di ba, ng mga projects ng mga iba't ibang kumpanya. Syempre, pag gumawa sila ng mga cellphones or ng mga laptop or ng mga gadgets, so kailangan nila ng machines na gagawa nun. So, next naman doon yung mga materials na gagamitin natin sa project na gagawin natin. Let's say, for example, di ba, meron din mga projects for Sagip Kapamilya. Diba? Kasi kung i-recall natin yung pinaka-meaning ng projects can also perform services. So, isa na doon yung Sagip Kapamilya. So, ano ba yung mga materials na kailangang i-monitor sa paggawa ng project na yon? So, syempre, money. So, hindi naman ito mawawala kasi di ka naman makagawa ng project hanggat wala yung pera. So, syempre, space. Syempre, isa sa alang-alang mo din yung pinaka ma-occupy mong space. For example, sa mga services na sa pagpapatayo ng mga kalsada. So, gaano ba yung space na magagawa doon sa na yun, sa projects na yun. Syempre kasama na rin yung time and task. So sa time na yun, ano ba yung pinaka task na pwede mo magawa doon sa time na yun. So syempre meron yung pinaka first, tapos yung pinaka deadline niya kung kailan matatapos. Kasi ang project, pagka natapos siya, tapos na siya. Pag na-meet niya na yung pinaka specific objective niya, yun. So next, why do we monitor? So bakit daw ba what do we monitor rather? So, ano daw pala yung mga kailangan nating i-monitor? So, una na doon, input. So, nabanggit ko na kanina yung time, yung oras nung paggawa ng project. Sumusunod doon yung money, yung pera na gagamitin natin. So, next naman doon yung resources, as I've said nga a while ago, yung yung mga kinakailangan doon sa paggawa ng projects. So, syempre, material usage, yun pa rin yun. Tapos yung task, kung ano yung mga activities na gagawin natin within the projects. Let's say, for example, sa Sagip Kapamilya, so ano ba yung mga task na gagawin, kung mamimigay ba ng mga relief goods, kung ano-ano pa. So, next naman doon, quality or technical performance. So, sa quality and technical performance naman, yung pinaka ganda ng project, yung pinaka magiging output niya. Let's say, for example, sa mga gadgets na binebenta natin sa mga laptops. So, 'di ba dapat yung quality niya maganda, tsaka yung technical performance siya good. 'Di ba kaya nga mapapansin natin sa iba't ibang projects, so nagle-level up sila, nag-i-increase yung level nila. So, yun lang, salamat. How do we monitor? How do we monitor is test and inspection. The inspector will test your system or your project, how it runs and how you develop it. Hi, I'm Mary Corlene Elbayhon, and my report is all about monitoring. There are things to consider on how do we monitor a project. First is through meetings with clients and parties involved in the project. Dito monitor natin yung mga contractors and suppliers na involved dun sa project natin. The next is yung schedule. Sa paggawa kasi ng project, merong sinusundan na schedule. Dito monitor kung nasusunod ba yung schedule na yun. Then, last is, will your task be completed under, over, or on budget? Dito naman kasi, sa isa kasing project, merong budget na nakalaan para doon. So, dito, pinag-uusapan nila kung yung budget na yun, kakasya ba
dun sa paggawa ng project mo, kung kakasya ba, kukulangin, yun. Hi, ako nga pala si Ethel Josephine C. Barsenal. Ang di-discuss ko is about project control. So, what is project control? Project control is a process and activities needed to correct deviation from plan. So, control have threefold constraint, which is the time, cost, and performance. Time is time is schedule. So, in one project, they have a schedule which is from start of the project up to end of the project. Then, we have a cost. In cost, we have a budget, expenses, and etc. The third one is the performance. Performance is specification, testing, and result, and etc. So, controlling is the project in the next critical project management step that you absolutely must do in order to deliver an effective project. Controlling is the project refers to the action that you take as the project manager to ensure of your project progress according to the plan. So, the last that I'm going to report is about establishing a project baseline as a control point. So, the baseline is the most recently approved version of the project plan. So, that's all. Thank you. Hi, I'm Arwen. Itatalakay ko yung outputs in monitoring. Unang-una, yung progress. Monitoring the progress of the project, accomplishment of the steps and tasks of each person in the project. It also monitors the efficiency of each person in the project. Then next, yung cost. Monitors the expenses and budgets in the project. The project manager will monitor the project if it consumed in proper way. Next is job starts and job completion. Monitors of the time frame of each task and also the proper schedule of the project. It also monitors the productivity of each person in the project. Last is engineering design changes. At the stage of development and implementation, many problems will encounter. Project manager will make adjustment or even appropriate changes for completion of each project. Hi, ako nga pala si Diana Rose de Garalde. I'm going to report the two techniques for monitoring and control. Ang una doon yung earned value analysis. Earned value analysis is a way of measuring overall performance is using aggregate performance. Yun po yung ginagawa natin sa pagme-measure para malaman overall measuring kasi yun. Yung overall measuring, mini-measure ka as a group para malaman kung ano pa yung dapat yung i-implement yung mga kulang sa inyo para sa ikakaganda pa ng isang business or ng isang plan. Hi, I'm Janine. So ngayon, discuss natin yung second techniques ng monitoring and controlling, which is the critical ratio. Kanina, diniscuss ni Diana yung earned value analysis. Ngayon naman, i-second natin yung pangalawang techniques, which is the critical ratio. Sa isang project development, mahalaga na malaman mo yung set of critical ratio ng different project activities para ma-measure natin kung ano ba yung mga dapat pang gawin, kung ano ba yung mga kulang, at kung ano ba yung actual progress na nung isang project. Sa critical ratio, merong 4 na factors na kailangan mong i-consider. Yung una is yung actual progress. Ano ba yung actual na natatapos nyo? Asa na ba yung ginagawa nyong project, na accomplish nyo na ba yung mga dapat nyong i-accomplish? Pangalawang factor is yung scheduled progress. Ano-ano na yung mga nagagawa nyo base dun sa mga in-schedule nyo na dapat mauna, dapat matapos. Nagawa nyo na ba yung ganitong step o hindi pa? Tas yung pangatlong factor naman is yung budgeted cost. Ano yung mga na-budget nyong expenses na para dun sa pag-develop ng project? Ano-ano yon, na meet nyo ba yung budget nyo? Tas yung ika-4 na factors is yung actual cost. Based dun sa budgeted cost nyo, dun sa actual cost, makikita nyo kung nasunod nyo ba yung budgeted cost nyo. So, yun yung 4 na factors na kailangan mong i-consider sa critical ratio.
Kasi yung pag-monitor ng critical ratio, mahalaga siya dahil nalalaman ng isang project development team kung ano-ano ba yung mga posibleng ma-encounter ng project development, kung ano na ba yung mga possible problems at pwedeng maging problems na darating pa.